Javi Garcia Campos, Javi Garcia Campos, Javi Garcia Campos kaya niya para iyang ipadayon. Ang serbisyong tinudan ay sa kanunay, mas nilevel na pa karon. Maayong adlaw dito, Zens. Welcome sa atong programa diin atong ihatag ang mga updates na diretso ug klaro para kaninyong tanan. Alam namin na marami sa inyo ang umaasa at patuloy na nagtitiwala sa serbisyong matagal nang ipinagkakaloob sa ating distrito. Isang tunay na simbolo ng tapat at pusong paglilingkod. At ang serbisyong yan, ipinagpapatuloy ng pamilyang Garcia sa pangunguna ni Javi Garcia Campos. Dito, Zens! Welcome sa Serbisyong Tinudanay On Air! Sukad pa sa una, ang Distrito 2 nakasinati na sa daghang serbisyo gikan sa libreng konsulta ug medical assistance, educational scholarships ug daghan pang mga programa nga nakatabang sa atong komunidad. Sa patuloy na pangunguna ni Javi Garcia Campos, ang mga serbisyong ito ay nananatiling bukas para sa lahat. Dahil dito sa District 2, walang naiiwan at lahat tayo ay number 1 sa puso ni Javi. Ug syempre, dili lang serbisyo ang among gidala kaninyo karon. Naapod tay lingaw-lingaw. At tangi ang atong sorpresa, usa ka dula nga makatesting sa inyong pagkamaalamon. So today, dito Zens, magpapahula kami sa inyo ng isang mystery item sa loob ng isang mystery box. Bibigyan namin kayo ng 3 clues all throughout our program, kaya tutok lang dapat kayo hanggang sa ending. Unsa kaya ang atong unang clue para sa atong sorpresa karong adlaw? Ang first clue natin ay Coach Pao. Ang ating mystery item sa loob ng mystery box ay matigas at colorful. Pwede mo ba i-translate yun into Bisaya para sa ating mga Ditozens? Ang unang clue ingon ni Attorney Ina Gahi. Unsa ba ning colorful? Makulay na lang sa Tagalog. Pwede okay. na. Pwede na siguro Pwede na yan. Bago na ako ihatag ang sunod na clue, atwa usang ipakita ang isa sa mga serbisyong ginahatag sa pamilya Garcia, kani ang bugas panginabuhian na ilahang gihatag, partikularmente sa Barangay Leon Garcia. Javi Garcia Campos, Javi Garcia Campos. Ang Rose Women sa Barangay Leon Garcia. Ang Bugas Panginabuhian Program ni Javi Garcia Campos, dugay na namong gihandom nga unta maapil ang among grupo sa mga beneficiaries. Ako si Ana Rose Garcia Damaulaw, ang president sa Rose Women's diri sa Barangay Leon Garcia Senior. Ang Rose Women's natukod atong April 28, 2022. Gibuo namo kini nga grupo kay para kini nga ang mga kababaihan magkahiusa. Happy kaayo mi nga nag-grant ang among request atong January 29. Nakadawat mi og 5 sacks of rice og mauto ang among gisugdan og paroling. Kain tabang sa mo ang gihatag nga pangkinabuhian sa amuan ni Javi Garcia Campos tungod kay nagapautang pod mi aning mga dishwashing og itlog ya another income na pod sa mua ang bugasan, so mo dako na jud amo ang kuan pundo. Gitagaan mi ni Sir Javi og 5 ka sako nga bugas, karon kita siya og 13,000 plus nya amo na sang gi-rolling. Tungod ani, mas nitaas ang amuang pondo. Mas daghan mi og stocks na mapautang, ang among halin mas nidako pod. Daghan kaayong salamat Javi Garcia Campos sa imong opportunity nga gihatag sa mo ang bugas pangkabuhayan sa mga kababaihan diri sa Barangay Leon Garcia nga kami sa Rose Women's nakaabil mi ani nga bugas. Salamat Javi Garcia Campos nga gihatag sa mo ang pangkabuhayan sa Rose Women's. Kami ay beneficiary sa Bugas Panginabuhian Program. Yay!
Ang saya naman makita nun, Coach Pao. Alam mo ba, napakagandang buena mano niyan for Women's Month. Did you know that March is Women's Month? Exactly. And I'm happy na ang naka-benefit sa programa ng mga Garcia ngayon ay Women's Chapter ng Leon Garcia. So, sa giingwan ni Attorney Ina, no, pagka-timing, perfect yun ang timing kay March 1, Women's Month pag yun. Kaniyang mga programa nga atuwag yung atangan pohon o sa mga laing women's pakidaghan pa og ihatod na may inaning programa ang Team Garcia Campos. Speaking of programs, Coach Pao, isa sa mga programa ng Pamilyang Garcia ay ang serbisyong medikal. Wanang mga ditizens, kabalo pa mo nga usa sa pinakadelikadong sakit karong panahon na mao kana ang dengue. Daghan ng mga naapektuhan niini ug importante kabaluta kung paunsa kanili kayan. Lalo na ngayong tag-ulan, mas mataas ang chance ng paglaganap ng dengue. Kaya naman sa segment natin ngayon, magbibigay tayo ng mahahalagang kaalaman kung paano ito maiiwasan at ano ang dapat gawin kung meron ng symptoms na nakikita. Para matabangan ta nga masabtan pag-ayo ang dengue, atong giimbitar ang usa sa espesyal nga bisita, usa ka eksperto sa panglawas, anda mutabang kanato, mga ditizens, bisa naa siya sa laing lugar, makauban gihapon nato siya via video call. Let's all welcome, live via video call, the head of Pediatric Infectious Diseases in Makati Medical Center, Dr. Dennis Garcia. Maayong hapon sa imuha diha, Doc. Salamat sa imong oras nakigtambog kasamo adiri ug imuhang matambagan atong mga kaditizens. So can we ask you, Dr. Dennis, anong symptoms ang kailangan bantayan para malaman kung ang isang tao ay meron ng dengue? Hello, magandang hapon, Attorney Ina and Coach Pao. Sa tanong mo, itong dengue, no, we worry about this during the rainy season. Like right now, patapos na yung rainy season. Ano? In another couple of weeks, summer na. Hopefully, we won't have dengue anymore during March, April, and May. No? Pero the symptoms are fever of 4 to 6 days and loss of appetite, walang gana yung bata, no? Masakit ang ulo, masakit ang katawan, muscles, masakit, ng tiyan, masakit. Importante, walang ubo at sipon, no? Especially sa mga bata, ang usual cause naman ng fever is sipon, ubo, vomiting, diarrhea, di ba? You get more worried kung yung anak mo, wala nung apat na yun. Hindi nagsusuka, hindi nag-LBM, hindi nag-ubo, hindi nagsisipon, no? On the third day, pag ganun pa rin, may fever, walang sipon, walang ubo, kailangan kausapin niyo na yung doktor mo. No? Kung wala kayong doktor, dalhin na sa hospital para ma-evaluate yung bata. On the third day especially. No? Not on the first day, not on the second day. No? Hindi ka naman madidisgrasya the first 2 days sa dengue. Okay, attorney? Alright. Dr. Dennis, ngayon po kasi isa na rin po akong ina. And I'm sure it's one of the biggest concerns of a mother, of a father, kung ano ang gagawin naming mga magulang kung makita namin itong mga simptomas na to. How many symptoms bago namin dalhin sa ospital ang bata? And of course, ano ang pinakaseryoso na symptom na dapat naming bantayan when it comes to yun nga, a fever will be the important one by the third day. No? That would be the right time to consult sa doktor. No? On the third day, para ma-consider ng doktor kung kailangan na ipa-CBC or kung meron pang dengue test like dengue IgM, dengue NS1, dengue IgG on the third day. No? If you do it on the second day, yung CBC might be entirely normal. Sometimes na akala nung pasyente o akala nung doktor na hindi dengue kasi ginawa naman yung CBC on the second day, normal naman. Yung pala, yung platelet will go down on the third or the fourth day. No? So yun na siguro, and of course, we worry rin kung nosebleed na yung bata o may gum bleeding, lalo na kung walang ubot sipon pero dumudugo yung ilong, that will happen mga third or fourth. Those are other possible indications to seek help sa medical professional, no? Sa doktor, o kung wala kayong doktor sa clinic, sa emergency room, Attorney Ina. Dok, daghan po kayo nagapangutana
parehas ani mga walay kailang doktor, personal na kailang doktor, pwede ba namong himuong remedyo o remedy kani magpabukal og tawa-tawa, bukaon og durian? Effective ba na siya, Doc? Sa tanong mo, Coach Pao, wala akong ebidensya that durian or papaya works, ano? Pero yung tawa-tawa, that's the most common herbal product na ginagamit. Ako man nung nagka-dengue ako 15 years ago, nagpalaga rin ako ng tawa-tawa, ininom ko. No, my platelet count was lowest at 19,000, but in 2 or 3 days, naka-recover naman ako. No? Otherwise, for dengue, we just ask the parent to give paracetamol for the fever. That's the safest drug to give, no, for fever control and for comfort. But otherwise, the key is malaman kung kailan magpa-blood test for dengue. And as I said earlier, that will be day kung wala pa rin ubot sipon yung anak mo o yung pasyente, Coach Pao. Ang dami nating natutunan today, Dito Zens, and I hope matandaan nating lahat na on the 3rd day pa dapat pumunta sa ospital. Ang fever, dapat walang kasamang ibang symptoms like sipon, ubo, and then anything else, Coach Pao? Crucial gyud ay ang pag-upat og 5 ka adlaw. So magbantay gyud ta kung naapay ang bata or kung kinsa may nay dengue, kung naapay kalintura, dalo na gyud ay dapat sa ospital. Thank you, Dr. Dennis. So, maraming salamat po at ang dami naming natutunang mga bago at importanteng impormasyon na binahagi mo sa amin. Maraming salamat. Mga Dito Zens, padayon lang sa pagpaminaw kay wa pa ta mahuman. Sunod, ania na ang ikaduhang clue para sa atong Mystery Box Challenge. At ano ang second clue, Coach Pao? Ang second clue na to, madaladala. Madaladala kini. Alright, maraming salamat sa second clue. Isa na lang ang hinihintay natin para pwede na nating ma-reveal ang mystery item sa mystery box, pati ang winner ng challenge na ito. Pero sa laing bahin, dugang pa nga serbisyo na ginahatod sa Pamilya Garcia kani ang serbisyong legal. Attorney Ina, karon nga halos tanan na sa social media, sayo na kaayo mo connect sa ubang tao, pero sayon sad ang pakipag-away. Makita nato nga daghang negatibong komentaryo, pandaot, o bisan unsang panghulga online. In fact, Coach Pao, alam mo ba na ang cyberbullying na dinescribe mo ngayon lang, it actually affects half of the Filipinos aged 13 to 17. So kung meron kang kakilala ng mga bata 13 to 17 years old, kalahati sa kanila ay naging target or victim na ng cyberbullying. Attorney Ina, kung inani na ang nahitabo sa digital world, unsa man ang mga legal na pamaagi aron mapugnan ang online bullying o maprotektahan ang atong kaugalingon ug ang uban? Actually, Coach Pao, cyberbullying is punished by 2 laws ngayon. Duha ka balaod. Tama ba? Yes. Tama ba ang Bisaya ko? Yes, ma'am. Okay, duha ka balaod. First is yung Anti-Bullying Act, RA 10627, para sa mga estudyante mismo. And ang Cybercrime Prevention Act, RA 10175, para sa online harassment ng mga adults. Pinagkakaiba natin to kasi alam natin na ang mga estudyante na nasa school, meron silang mga principal na pwedeng tumugon agad sa mga cases kung saan nabubully yung mga estudyante. In fact, ang mga schools mismo, dapat sila na ang mauna na mag-prevent or na mag-solve ng cyberbullying cases even if ang cyberbullying ay nangyari outside the school kasi online nga, diba? So, online harassment, cyber libel, pati defamation, those can all lead to criminal charges under RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act and the Revised Penal Code. One of the differences, Coach Pao, ng traditional libel under the Revised Penal Code sa cyber libel is the way that you commit it. The way you commit traditional libel is if you publish those malicious words or something, libelous statements na lang. Libelous statements against another person through the use of print media like newspapers, ganyan, 'di ba? Magazines. So medyo may katagalan as opposed to cyber libel which you can commit simply by posting online, Facebook
'Diba? Blog posts, kung uso pa ang blogs ngayon. Instagram stories. Comment, pwede. Comment, as long as ma-identify yung taong yon. And it's so easy, 'diba? This is also the reason why ang penalty natin for cyber libel is higher than that from traditional libel. Kasi parang, because it's so easy to commit, and you can do it at the click of the mouse, diba? At the click of the mouse. And also yung reach nga. Isipin mo kung ilan ang ma-reach ng Facebook post mo. How many people can see it? How many people can share it? As opposed to if you print libelous statements, kunyari sa newspaper or sa magazine, huwag mo sabihin, maghintay ka pa na ilang araw bago ma-print yun, diba? Bili ka pa ng maraming copies para mapasa mo siya sa maraming tao. So, kung online pod, attorney, daghan jud kaayog makakita na worldwide yun ni siya. Pwede ka mag-trending, pwede mag-viral. Pag ganyan, wala ka na, sobrang laki na ng damage na nagawa mo dun sa person na you committed this offense against. Okay. Ang types din ng cyberbullying could also include harassment, social exclusion, and gender-based bullying, Coach Pao. Attorney Ina, isip usa ka abogada no ug para pod sa kasayuran ug dugang impormasyon para sa atong mga ditizens unsay pasabot ng gender-based bullying. Ito yung type ng bullying na parang ibubully mo yung isang tao because babae siya or because tingin mo bakla siya, you think she is a lesbian. So, it has to do with the sexual orientation and gender identity of one person. Pagdating naman sa harassment, of course, we know what harassment is. Usually, ipapahiya ka, alam mo yun, i-intimidate ka online, ganyan. And social exclusion naman is because you're part of a social group. Kunyari, di ba, uso sa atin nung high school na meron tayong nag-identify tayo sa, kunyari, mga mahilig sa books, nerds, ganyan, kunyari, mga jocks, ganon, musically inclined people. So, cyberbullying based on social exclusion is, you bully that person because he likes books, she likes music, he likes to play basketball, she likes to play volleyball. So, yun lang. Differentiate lang natin. Kasi, we should always try to understand where each and everyone is, and we should always respect kung ano ang isa't isa. Attorney Ina, sigurado ko daghantag mga ditizens na mga anak, mag-umangko, naka-experience. Or sila mismo. Pwede. Mga kabatanunan nga nagtanaw karon no? Naminaw. Asa sila pwede mo sumbong kung sila naka-experience o mga inani nga mga pambuli? Okay, so pwede natin siya i-distinguish, no? Kung student pa, pwede silang dumiretso sa school nila and i-report yung bullying na yon. In fact, they can do that anonymously. Pwedeng magsulat lang sila na itong person na to ng bully, i-attach dyan yung post. Ito yung post for the consideration of the principal, ganyan, or their disciplinary board, for people who are no longer students, or kung hindi inaksyonan ng school ang sinumbong mong case of bullying or cyberbullying, pwede rin tayong pumunta sa PNP Anti-Cybercrime Group or NBI Cybercrime Division. So, unta, kung kamo naminaw mo, kato, daghantag pwede di ay kasumbungan. Totoo yan. In fact, apart from the libelous statements being a criminal case or being a crime, pwede rin siyang mag-include ng claim for moral damages kasi na-tarnish yung reputation mo, you suffered anxiety, severe anxiety, mental, and nag-suffer yung mental health mo. So, you can also hold the person liable for that. Pag inana ba, attorney, pwede ba mo demand ang victim o unsa ba ang kantidad na iyahang pangayoon for moral damages, or ang korte ba ang mag-determine kung pila ang ibayad sa biktima? First, pag magpa-file ka na ng case, of course, you have to allege. Diba? Dapat ipakita mo with your own evidence na you suffered more, that you can claim for moral damages, meaning that you suffered severe anxiety, mental anguish, besmirched reputation, wounded feelings, and you have to
really prove that na may evidence ka, or if you have like medical records, Okay. diba? Na Na-depress ka, pwede. na-depress ka, psychiatric reports, and what have you. But even before we go to court, you can already ask a lawyer to draft a demand letter. Simplihan lang natin, di ba? Padalhan mo yung taong yun wherever, kung alam mo yung address good. You know, the Facebook address, email address of that person, pwede na rin doon. To cease and desist from committing any of the libelous acts that that person has committed before against. Attorney Ina, ang ako ang sunod nga pangutana, unsa man ang mga pwedeng dalon or ipakita sa abogado or kung asa man magsumbong ang biktima nga magpamatuod na siya gyud biktima sa cyberbullying. Okay, since cyber siya, no, so we both know online yan nangyari. So, of course, kailangan mo mag-include ng screenshots, messages, testimonies. Kung kunyari may iba ka pang friends na nakakita ng post na yun, sila rin pwede rin silang mag-testify in the form of an affidavit that they will sign. Na nakita ko tong post na to tungkol kay X, the victim, na pinost ni Y, the perpetrator. Ganon. So, of course, if you consult with a lawyer, they would know how to properly prepare those things for you. If you even go to NBI or PNP, tutulungan ka rin naman nila na i-prepare yun ng maayos so that you can bring it to court if you would want. No, grabe, attorney, medyo bugat, no, sa kasing-kasing to ang topic ng cyberbullying. Mo ka na, ako ang advokasya mo na gusto gyud na ako pakusgan ang programa sa sports pohon diri sa Davao City kay kung naata sa sports ang mga bata mabawasan ang screen time, makaila-ila sila og laing mga batanon pod, maka-connect, maka-build sila og mas nindot na relasyon, madisiplina nato. Ang ilahang oras wala sa screen time, kundi ma-develop pa nato ang mga nindot na values sa mga bata ug kani mga values na nimo pud nila mabitbit ini kadako nila. In the spirit of camaraderie, as you said, Coach Pao, no? Mag-invite tayo ng isang guest para naman maki-enjoy at maki-jam sa atin ngayon. Tinatawagan natin si Javi Garcia Campos para sa segment called The Javi Challenge. At ang segment na to, gusto lang naming i-explain sa inyo na every time we have this radio program, we will have a Javi Challenge. And sa Javi Challenge na yan, merong beneficiary. And for today, the beneficiary is the women's group or women's sector of Barangay Mandog. Og karon mga Dito Zens, ato na ipaila-ila ang atong challenger karong adlaw, walay lain kundi si Javi Garcia Campos. Hey! Hello! Welcome to our show, Servisyong Tinud-Anay on Air. Thank you. Shout out sa ato ang mga Dito Zens. Mayong adlaw kaninyong tanan. Okay, so ang Javi Challenge natin for today, as requested by one of our Dito Zens from Facebook, is for you to do 10 push-ups. If magawa mo yan successfully, Barangay Mandog Women's Chapter would receive 10,000 pesos. But if not, kung hindi mo makompleto yung 10 push-ups, they would receive 5,000 pesos. Either way, Barangay Mandog Women's Chapter, we are very happy for you. Happy Women's Month, and this is a win-win situation for you. Okay. Okay, ready? 10 push-ups ha. Bilangan ka na. 10. Let's go! Okay, ready. Go. 1, 2, let's go. 3, 4, 5. Just warm up on the 7, 8, 9, 10. Woo! In fairness, kinabahan ako ha. Oh my gosh. Kinabahan talaga ako doon. But thank you so much. We appreciate your being a good sport. Thank you for doing the Javi Challenge para sa women's group of Barangay Mandog. Thank you, Attorney Ina, Coach Pao. Congrats! I had a lot of good fun. Congratulations sa women's. Bye! Bye!
O karon, para wala jud namo nalimtan ng atong mga tagapaminaw, no? Natay gihatag ganina na mystery box, wala jud namo na nalimtan. O karon muhatag na karon si Attorney Ina sa ikatulo og ulahi nga clue. Attorney Ina, unsa to ato ang clue gani? Coach Pao, nasan mo na yung mystery box na? Oy! Tuwara day! Wala ni! Okay. Dara, ito ang mystery box! Ang third clue for our mystery item inside the mystery box is nagcha-charge o nakaka-charge. So, para sa mga answers ninyo, meron tayong prize. Para sa correct answer, ang prize natin is 10 kilos rice and 500 pesos. But in order for you to qualify as a winner, dapat naka-like, follow, and share ang video na ito sa inyong Facebook page. Also, dapat naka-like and follow kayo sa official Facebook page ni Javi Garcia Campos. Ang Facebook page na to, Javi Garcia Campos. Walang official. Okay? Okay. Let's go! Abrihan na nato ang ato ang mystery box. Ready, Attorney Ina? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang mystery item. Ready? Mystery box. Ready? Get set. Power bag! Let's go! So, to our winner, congratulations! Meron kang 10 kilos rice and 500 pesos. Our team will get in touch with you paano maklaim itong mga prizes na to. Pero, congratulations, nakuha mo. 10 kilos premium rice na, Attorney Ina, no? Of course, premium rice. So, anian na kita karon sa katapusan sa ato ang programa. Unta, ubanan pamininyo. Unta, nalingaw mo. Dako among pasalamat sa tanang tigpaminaw ug sa nag-uban sa amuang programa. Karong adlaw with Attorney Ina Campos. Like I said a while ago, March 1 is the start of Women's Month. So to all the women out there, especially sa mga kababaihan na natulungan na ng Pamilya Garcia at sa mga kababaihan na naka-benefit sa show namin today, Happy Women's Month to all of you. Ug ubanimin ninyo sa sunod namo nga programa diri lang sa Serbisyong Tinudanay On Air. Ubanta, maayong ugmaanian na. Ubanta, katawhan mo na humiya. Dili ta hikawan, dili ta pasagdan, kitang tanan maserbisyuhan. Serbisyo ipamuhagay, distrikto mahayahay. Katawhan dili pasagdan, kitang tanan maserbisyuhan. Ubanta, maayong ugmaanian na. Katawhan mo na humiya. Ubanta, maayong mayang dala. Ubanta, kay Campos, Javi Garcia. Ubanta kay Campos, Javi Garcia.